Una sa lahat, barilan sa Malabon. Mga armadong lalaki biglang inatake ang grupong nagkakantuan lamang sa Eskinita. Pero ang mga inatake, may mga baril din pala. Lumaban sila. Ang buong detalye kung din ang kwentong yan, alamin mamaya. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Dating Pangulong Duterte pinayagang hindi sumipot sa confirmation hearing ng ICC tungkol sa kanyang kaso. Tandem sa 2028, merong VP Sara Duterte at Robin Padilla o hindi kaya ay Leni Robredo, habang si Mayor Leni super big deal daw ang pagkikita nila bukas si Pangulong Bongbong Marcos. Sa pulsa video, ang mga batang magnanakaw sa Dasmariñas, Cavite. Nanira pa ng CCTV. Team ni Scooby-Doo, pati na ang bantay sa Squid Games, nagsanib puwersa laban sa mga magnanakaw ng cellphone sa Brazil. Grabing talento ng mga robot na hanip sa sayaw at tumatambling-tumbling pa. At naglanding na ang pang first class na bago music video ng SB19 featuring Ninong Rai at Poca. Kinuyog at pinagsusuntok ng ilang lalaki ang isang Pakistani na yan sa nasakay ng kanyang kotse sa Bernabe compound sa Las Piñas City. Ang iba, pinasok pa ang loob ng kotse ng dayuhan at tila hinalughog ang mga gamit nito. Naawat lamang ang gulo nang dumating ang mga pulis. Nakabangga pala ng batang babae ang driver. Nangako naman ang Pakistani na dadalhin ang biktima sa ospital pero hindi sila nagkaintindihan ng mga nakakita. Bukod sa kinuyog, ninakawan din ang dayuhan ng mga bumugbog sa kanya. Ipapatawag sila ng barangay. Nasa ospital naman na ang nabanggang bata. Pinayagan ng ICC o International Criminal Court na hindi humarap si dating Pangulong Duterte sa confirmation hearing sa Lunes. Bago yan, tinangkapan ng prosekusyon na hilingin sa The Hague na huwag payagan ang request ni Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Magpapatuloy ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes kahit hindi siya dumalo. Ipinunto ng ICC na batay sa Rome Statute ng Rules of Proceedings and Evidence, pinapayagan ng pretrial chamber na isagawa ang pagdinig kahit na wala ang suspect sa kaso kung maghain siya ng kanyang waiver. Ipinunto rin ng korte na alam ng dating Pangulo ang kanyang karapatang dumalo at ang kahihinatnan kung siya ang absent. Bago niyang kinwestiyon ng prosekusyon ang hearing ni Duterte. Sa sulat ng ICC Office of the Prosecution sa Pretrial Chamber 1, giniit nilang physically at mentally fit ang dating Pangulo para dumalo sa pagdinig. Napatunayan na raw ng mga eksperto ng ICC na nasa maayos na kondisyon ang kalusugan niya. Taliwas ito sa sulat ni Duterte na matanda, pagod at mahina na siya kaya ayaw na niyang dumalo sa hearing na magdedesisyon kung lilitisin siya ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa drug war. Ayon sa prosecution, bigo si Duterte na makapagbigay ng dahilan para umabsent sa pagdinig. Ang pagtanggi raw ni Duterte na kilalaning lehitimo ang proseso ng ICC ay hindi rason para hindi siya magpakita. Kaya hiling ng prosecution sa pretrial chamber 1, ibasura ang request ng dating Pangulo na umabsent. Ayon naman kay Attorney Nicholas Kaufman, karapatan ng kanyang kliyente na maghain ng waiver nang hindi pagdalo kaya ito ang ginawa ng dating Pangulo. Sa confirmation hearing, kasado na ang watch party ng human rights groups kasama ang ilang pamilya ng biktima ng drug war. Sa dambana ng paghilom sa La Loma Catholic Cemetery, may 5 panibagong urn ng mga biktima umano ng extrajudicial killings ang inilaga kanina. Nangungulila pa rin ang pamilya ng mga biktima pero nagpapasalamat sila na kahit papaano ay uusad ang pagkamit nila sa hustisya sa The Hague. Hindi kami tatahimik. Ngayon na naihimlay, mas makakasigaw at mas makakatindig para sa paghilom nila. At paghilom ang pinag-usapan, ito ay
may kasamang katarungan. 3 oras ang ilalaan kada araw sa mangyayaring confirmation hearing simula February 23 hanggang 27. Ang Malacanang hindi na raw kailangang i-monitor pa ang pagdinig, bagamat mananatiling updated si Pangulong Bongbong Marcos lalo't mga Pilipino ang sangkot dyan. Hindi po kailangan mag-monitor ng Pangulo. Ang sabi nga po natin, ang minomonitor po ng Pangulo ay yung interest po ng ating bansa. Kung meron po mangyayari sa hearing, ito po ay personal na po kay dating Pangulong Duterte. Nanindigan din ng palasyo na hindi totoong dinukot si Duterte para dalhin sa The Hague, Netherlands. Naglapag pa ng mga resibo si Yuse Claire Castro. Ito nga po ay aking nakita sa isang news kung saan Philippines Duterte says he will accept arrest if ICC issues warrant. Ito ay may date na March 10, 2025 at itong salaysay na ito ay nakuha pa nung siya ay nasa Hong Kong. So, papaano nilang masasabing may kidnapping kung mismo ang dating Pangulong Duterte ay handang magpaaresto kapag ang warrant of arrest ng ICC ay nandyan na? Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kaunting basic facts po tungkol sa mangyayari sa Lunes sa International Criminal Court. Ang tawag po sa mangyayari sa Lunes ay ang confirmation of charges. Kung sa Pilipinas, yan po ay parang preliminary investigation or PI sa harap ng mga piskal. Kung sa Pilipinas, ang hinahanap ng piskal ay ang tinatawag na probable cause. Probable cause to believe that a crime has been committed and that the respondent is probably guilty. Yan po ang standard sa Pilipinas ng preliminary investigation. Medyo iba sa ICC. Una po, hindi piskal ang magdedesisyon, kundi ang pre-trial chamber na kinabibilangan ng 3 husgado. Ang kailangang patunayan ng mga prosecutor ay substantial grounds. Substantial grounds to believe that a crime was committed and that the respondent committed them. Sa umpisa, ang prosecutor po ay maglalatag ng mga ebidensya. Maaaring mga dokumento o mga affidavit ng mga testigo o mga report ng mga eksperto. Madalas wala pang testigo sa puntong ito, pero pwede naman silang isalang kung gugustuhin. Matapos niyan, ang depensa naman ang maaaring kumestyon sa mga ebidensya at maglatag ng kanilang sarili mga dokumento. So madalas sa hindi, mga abogado lamang ang mag-uusap-usap dito ng ilang araw. Matapos po niyan, ang pre-trial chamber ay mayroong 60 days o 2 buwan para po magdesisyon. At matapos ang 2 buwan yan, ito na po ang maaring mangyari. Kung sa tingin ng pre-trial chamber ay mahina ang kaso, maaari nitong i-decline ang confirmation. Ibig pong sabihin yan, dismissed ang kaso, laya ang akusado. O maaari nitong utusan ng prosekusyon na mangalap pa ng ebidensya dahil kulang pa raw ang nilabas sa hearing. Or eto po, pwedeng i-confirm ng pre-trial chamber ang ilan o ang lahat ng mga charges. Ibig sabihin, sapat na raw ang presentation of evidence ng prosecution. Sa Article 61 ng Rome Statute, ito po ang nakalagay. The pre-trial chamber shall determine whether there is sufficient evidence to establish substantial grounds to believe that the person committed each of the crimes charged. At kung mangyari po yan, bubuo ang ICC ng isang trial chamber na siya mismong bibista ng kaso at susuri po sa lahat ng mga ebidensya, mga testigo at mga argumento na ihaharap po ng prosekusyon at ng depensa. Kung umabot na po sa puntong yan, isang full-blown trial na po ang kakaharapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Super big deal para kay Naga Mayor Leni Robredo ang nakatakdang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang lungsod bukas. Nililigawan na ba siya ng administrasyon para sa 2028? Narito ang aking report. Are you open to it, sir, for a Duterte-Padilla tandem for 2028? Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Tanging si dating Pangulong Rodrigo Duterte lang daw ang makakahikayat kay Senador Robin Padilla na tumakbo para maging vice-presidente at katandem ni VP Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Basta sinabi ni Digong, susunod ako.
Kasi yun, kaya naman ako nandito, ma'am, dahil sa kanya. Isa si Padilla sa mga itinutulak ng ilang Duterte supporters na maging kapareha ni VP Sara. Sakaling mang siya ang gawing running mate ni VP Sara, handa na ba si Padilla sa batuhan ng putik sa kampanya? Katulad po ng kay BP Inday, wala na rin po ako maiisip na ibabato sa akin dahil naibato na lahat. Ex-con, bobo, tanga, lahat na. Babaero, lahat na po. Opo. Ako po naman di naman po ako balat sibuyas. Oo, kung ganyan ho talaga ang ng politika natin, tatanggapin ho natin yan. Ang misis ni Padilla nauna nang sinabi na may panahong ayaw na niyang tumakbo ang asawa dahil hindi ito deserve ng mga Pilipino. Parang I feel na they don't deserve him. May mga ganun ako. Bukod kay Padilla, may ilang pangalan pa na lumutang na posibleng itambal kay VP Sara sa 2028 elections. Kasama na dyan sina Senator Amy, Senator Rodante Marcoleta at Senator Bongo. Pero ayon sa supporter ni VP Sara na si dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belhica, may agam-agam sa panibagong Duterte-Marcos tandem. Ang pinakamabisang katambal daw ni VP Sara ay si dating VP at ngayon Naga Mayor Leni Robredo. Pero I think kahit si VP Leni will be a good tandem for Sara. Ano mo kasi unity yung kailangan magkaisa na ang bansa. Pero may patutsada dyan ang Malacanang. So ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon, nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho, pro-Philippines versus not pro-any country. Nakatakdang magkita sina Pangulong Bongbong Marcos at Robredo sa Naga para sa issue sa baha. Para kay Robredo, super big deal ang pagbisita ni PBBM. Sobrang big deal na presidente ang pupunta. Kasi yung mga agencies na mga katulong to make things happen, nakita niya with his own eyes kung ano yung kailangan. Nililigawan ba ng palasyo si Robredo? Suhestyon na igagalang, patawad, pero hindi napapanahon. Lumutang din ang pangalan ni Senator Bam Aquino na makatambal ni VP Sara na kamakailan lang ay nagsabing ideally ay dapat dito sa mga korte sa Pilipinas nililitis ang tungkol sa Duterte drug war. Pero mabilis pa sa alas 4 na itinanggi ni Senator Bam ang espekulasyon. Hindi raw siya tatakbong Vice President sa 2028. Pero mayroon ilang opisyal di umano ng PDP na ikinukonsidera si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang katandem ni VP Sara. Bagay na ikinagulat ng alkalde. Nagpapasalamat ako sa kanila. Siguro, focus muna natin is turuan muna natin yung ating kapwa Pilipino kung paano mamili ng tamang leader. Naghain ng petisyon sa Sandigan Bayan si dating Senador Bong Revilla para payagan siyang makapagpiyansa sa kasong malversation. Kaugnay ito sa higit 92 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan. Isang buwan na nakakulong si Revilla sa New Quezon City Jail dahil sa mga kinakaharap niyang kaso. Una nang tumanggi ang dating senador na mag-plea sa naturang kaso, kaya't ang Sandigan Bayan 3rd Division na ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Naghain din ng not guilty plea ang 4th Division para sa graft case ni Revilla. Dati nang tinanggi ni Revilla ang mga alegasyong kumikbak siya sa mga flood control projects. Patay ang isang fire volunteer matapos pagbabarili ng 3 gunman sa Malabon City. Gumanti naman ng putok ang 2 kasamahan ng biktima. Yan at iba pa sa frontline report na ito. Nagkukwentuhan ang isang grupong nakunan sa CCTV sa Malabon. Lumabas naman mula sa iskinita ang lalaking nakasombrero at may takip ang mukha. Nilapitan ng nakasombrero ang grupo tsaka nagpaputok ng baril. Nakailag pa ang isang lalaki at napatayo sa kinauupuan niya. Pero natumba rin siya ng pagbabarilin ng 2 pang armadong lalaki. Sunod ding pinagbabaril ang babaeng ka-live-in ng natumbang lalaki. Ilang saglit pa, sumugod ang mga gunman ng 2 lalaking kasamahan ng mga biktima. Armado rin sila ng baril at nagpaputok sa mga tumakas na suspect. Hindi nakita sa CCTV pero isang suspect ang sugatan. Ayon sa pulisya, dead on arrival sa ospital ang unang biktimang si Michael Flores na isang fire volunteer, habang sugatan ang kinakasama niyang si Jennifer Loques. Ang mga gumanting na maril naman ay ang barangay Kagawad at isang driver security. Tinutugis pa ang 3 suspect at inaalam ang kanilang motibo. Maririnig ang sunod-sunod na putok ng baril sa cellphone video na ito sa Gapan, Nueva Ecija.
Madilim ang kuha ng video pero pinagbabaril na pala ang isang lalaki ng kanyang katrabaho. Maririnig ang isang lalaking tinamaan ng bala. Hoy, tinamaan ako, pre! Tinamaan ako! Yan na ang huling sandali ng lalaking narinig sa video. Ang tinamaan ng bala na si John Michael Magtuto di na umabot ng buhay sa ospital. Itinuturong suspect sa pamamaril si Flores Pulabanez. Ayon sa kapatid ng biktima, nagkaroon ng pagtatalo si Pulabanez at ang mga kasama ni Magtuto. Umihiraw kasi ang kasama ng biktima malapit sa tinutuluyan ng suspect. Nauwi ang pagtatalo sa pamamaril kung saan natamaan si Magtuto sa balakang, tiyan at hita. Tinutugis pa ang suspect na mahaharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Sinaktan ng mga tanod ang magkapatid na anilay ng gulo sa kanilang lugar. Kabilang sa mga sinaktan na binatilong pinalo pa ng bakal sa paa. Nasa frontline na balitang yan si News 5 si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Pilit hinihila ng mga barangay tanod pero nagmamatigas ang 17 anyos na si Jay sa covered court ng Barangay Pineda sa Pasig City. Ayaw sumama ni Jay papunta sa patrol vehicle. Ang isang tanod tila napikon na. Huli ka sa camera! Hinila niya ang damit at sinampal si Jay pero ayaw pa rin sumama ng binatilyo at sunod naman siyang pinalo ng bakal sa paa. Pati ang kumukuha ng video, hinataw din ng tanod ng pamalo. Umarang din ang kuya niya na si Miko pero patuloy sa pamamalo ng bakal ng tanod. Bago ang tagpo na yan, nagkagulo raw sa kanilang lugar. Nagkaasaran umano ang mga nag-iinuman kung saan nasangkot ang kanyang kuya Miko. Nag-away-away nga po sila dito, batuan ng bote, sir. Umiinom po sila, sir, ang alam ko lang po. Pero po ako, tulog na po ako ng sir. Nagising po ako, nag-aaway na umiyak po mga kapatid ko. Pinagbabato po dyan sa harap ng bahay namin. Tapos kaaway po pala kuya ko. Nasaksak daw ng katana si Miko sa gitna ng gulo. Kaya nagpasaklolo sila sa mga opisyal ng barangay. Pero imbis na tulungan, itinuro pa raw silang pasimuno ng gulo. Sabi po namin, sir, may saksak siya. Kaso wala pa rin po. Sabi po namin pa-medical. Ang kaso po, may nagsalita pong isang barangay doon. Pusasan daw po kuya ko. Bakit daw po pusasan? Ayun po, dadalhin daw po sa PCP1. Sabi Dadalhin nga sa PCP1. para po i-blatter daw po sana doon. Doon na pumalag ang magkapatid at nangyari na nga ang tagpong nakunan ng kanilang kaibigan sa video. Dinala sa presinto si Miko at isa pang kasama. Pero pinagamot din ito sa ospital dahil sa sugat na tinamo sa paa. Sinubukan namin hingan ng pahayag ang barangay. Ayon sa kapitan, wala pa raw aksyon na maaaring magawa sa kanyang mga tauhan. Nasaktan din daw ang mga tanod sa pagmamatigas ng magkapatid. Maraming nasaktan sa mga tanod namin kaya talagang nag-file din ng complaint yung mga tanod mismo natin sa kapulisan. Sinampahan ng Barangay Pineda ng kaso at nakakulong na ngayon si Miko at isa pa niyang kasamahan dahil umano sa panggugulo at pananakit sa mga tanod. Napanood na raw ng Commission on Human Rights ang video at kasalukuyan na nila itong iniimbestigahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Binastos daw sa inuman kaya nagdilim ang paningin at nakapatay ang isang lalaki sa Quezon. Pinagtataga niya ang kanilang barangay kagawad. Narito ang Frontline Report. Duguan, may mga saksak at taga sa katawan, at wala ng buhay. Ganyan nadatnan ng mga otoridad ang kagawad na si Alvin Sanchez sa Barangay Bulakin sa Dolores, Quezon. Suspect sa krimen, ang kainuman niyang si Aldwin Ortega. Sa inisyal na investigasyon, Martes nang mag-inuman sina Ortega at Sanchez. Sa kalagitnaan niyan, naglabas ng kutsilyo si Ortega at pinagsasaksak si Sanchez. Nakatakbo pa ang kagawad pero hinabol siya at muling pinagtataga gamit ang jungle bolo ng suspect hanggang sa mapatay. Matapos ang krimen ay nagtago si Ortega. Pero kanina, humarap siya sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo para sumuko. Kasama pa ng suspect ang kanyang ina. Inamin ni Ortega ang krimen at inilahad niya ang dahilan kung bakit niya raw napatay ang kagawad. Bakit niyo po pinatay si kagawad? Kasi po hinalik-halikan po ako noon, tas gusto po makipagtalik. Eh hindi ko naman po gusto yung ganun. Ako yung sa dalaw ng kalasingan ko po. Okay. Nagawa ko po yun.
Naging emosyonal ang ina ni Aldwin sa desisyon ng anak. Nahawa po ako sa kanya. Kasi po kabata-bata pa po, tapos mayroon po siyang anak na baby pa po. Ay mawawalan po siya ng trabaho at makukulong. Wala po susuporta, kundi kami lang magtutulungan po. Napakabata pa po niya. Napatigil na nga po ng pag-aaral yung dalawa kasi po namatay din po yung aking asawa. Kumbaga po sariwa pa po. January 23 po namatay. Nakausap din ng programa ang kapatid ng barangay kagawad na si John Kenneth Sanchez. Labis ang galit nila sa ginawa ni Ortega. Kasi hindi po lang siya, ganun yung gaganti niya. Tapos ngayon natatakot na makulong. Yung kapatid ko nga patay na. Naawa kayo na mawawalan ng trabaho. Ano ba yung ginawa niya sa kapatid ko? Hindi ba siya naawa? Tumakbo na, hinabol pa niyan. Ang mahalaga, Mr. Sanchez, gugulo ng hustisya, lalo pat nandito siya ngayon. Sa hiwalay na panayam sa News 5, kwinento ni Ortega kung bakit siya sumuko. Tatakot akong sumuko sa Dolores kasi nga po, pinagbabantaan na ho talaga ako doon. Ubusin daw po ang pamilya namin Ortega sa Dolores, Quezon po. Hawak na ng Dolores Police ang suspect habang hinahanda ang isasampang kaso laban sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. 7 ang patay sa mga landslide sa kasagsagan ng ulan na dulot ng shear line sa Mindanao. Isa naman ang patay matapos mabagsakan ng puno. Aniya sa Frontline sa balita si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Halos lamunin ng lupa ang bahay na ito sa Purok 1, Barangay Pangyan, Trento, Agusan del Sur. Lumambot ang lupa dahil sa walang tigil na pag-ulan kahapon. Apektado ng shear line ang malaking bahagi ng Mindanao. Wala namang nasaktan sa guho. Pero sa Mati City, Davao Oriental, natabunan ng gumuhong lupa at malalaking bato ang isang pamilya. Gumamit ng backhoe ang rescue team para mahukay ang padre de pamilya, asawang buntis at 2 minor de edad nilang anak. Naisugod pa sila sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Patay din ang padre de pamilya at kanyang 2 minor na anak dahil sa landslide sa Barangay Rizal, Moncayo, Davao de Oro. Hindi na nakaligtas ang mag-aama dahil natutulog sila nang mangyari ang guho. Sa Laak, Davao de Oro, napaatras ang rider na ito nang unti-unting bumigay ang kalsada. Rumaragas at tuloy ang tubig mula sa bundok. Buwis buhay naman ang pagtawid ng mga residenteng ito sa bayan ng Montevista. Sama-sama nilang itinawid ang motorsiklo sa binahang kalsada. Umapaw ang Mayaon River kaya malakas ang agos. Hindi naman makatawid ang mga motoristang ito matapos mahati ang tulay sa New Bataan, Davao de Oro. Nagmistulang ilog naman ang National Highway sa bayan ng Maco dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa Asuncion, Davao del Norte naman, nagka-flash flood sa barangay Sagayan matapos umapaw ang Saug River. Halos anurin pa ang gate ng isang bahay. Nagsagawa na ng preemptive evacuation sa bayan ng Nabunturan dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa Claveria, Misamis Oriental naman, patay ang isang rider matapos madaganan ng nabuwal na puno dahil sa lakas ng hangin. Sa Bislig, Surigao del Sur, isa-isa namang sinagip ang mga residenteng na trap. Umabot sa 9 na talampakan ang tubig baha. Ang mga residente nagbabangka na dahil abot hanggang lieg ang tubig. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Doble ingat pa rin po sa banta ng pagbaha at landslides dahil sa maulang panahon sa Mindanao at Visayas. Ayon sa Pag-asa, epekto po yan ng shear line o banggaan ng malamig at mainit na hangin. Amihan naman ang tumatama sa Luzon. Sa forecast ng Metro Weather, buong Sabado uulanin ang Caraga at ilang bahagi ng Davao Region at Northern Mindanao. Maulan na rin pagsapit ng hapon sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Buong weekend naman maulan sa Eastern Visayas. May aasahang ulan din sa hapon sa Western at Central Visayas. Magiging maaraw hanggang sa maulap naman sa Luzon pero may posible pa rin ang may hinang ulan sa hapon lalo sa hilagang bahagi.
Showbiz Tonight tayo. Naglanding na ang pang first class na music video ng SB19 na Visa featuring ang influencers na sina Ninong Rai at Poca. And as usual, may relevant na hugot na naman ang kanta. Panoorin natin yan. Para sa pangarap, lahat susuguin. Kahit pa sa malalayong lugar na kailangan ng visa. Pero kahit may ibubuga ka na, madalas kailangan mo pang patunayan ulit ang sarili mo dahil sa bulok na sistema. Ganyan ka-relatable sa maraming Pilipino ang first 2026 single ng P-Pop Kings na SB19 na Visa. Sa pool nito, ang komplikadong pag-a-apply ng visa kung saan nakasalalay minsan ang magandang kinabukasan. Sa pahayagan ni Pinulong Pablo, sila raw mismo ay nakaranas ng komplikadong visa application para sa kanilang world tour. Bagay na naglilimita raw sa iba na ibahagi ang kanilang talento at husay sa buong mundo. Bukod sa matapang na mensahe, tampok din dito ang astig na dance moves at striking visuals ng mga Pilipinong kumakayon sa araw-araw. Umiksena rin dito ang influencers na sina Ninong Rai na sumayaw at tumugtog pa ng trumpet. At si Poca na visa officer. Streaming na ang visa sa lahat ng music platforms. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Mga pulis nag-costume ng Scooby-Doo sa Squid Games para mahuli ang mga magnanakaw ng cellphone sa Brazil. At Asia songbird Regine Velasquez may power duet with Josh Groban. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa video ang pag-araraw ng pulang kotse sa mga nakaparadang motorsiklo at e-bike sa Parañaque City. Damay rin ang isang lalaking nagkakariton na muntik pang mabundol ng isa pang kotse. Dalawa ang sugatan sa hit and run. Nakatakas naman ng nakabanggang driver. Patuloy pa siyang hinahanap. Two powerhouse boys in one stage. Goosebumps ang hatid sa fans ng pasabog na collab ni na American singer Josh Groban at Asia songbird Regine Velasquez Alcacid. Todo hiyawan ang fans sa MOA Arena dahil sa enchanting at well-blended na birit ni na Josh at Regine ng kantang All I Ask of You. Partida ayon kay Ate Reg, nakaranas pa raw siya ng performance anxiety bago ang performance. To the point na nakalimutan daw niyang kumain that day. Pero kinaya naman daw niya at thankful siya sa kanilang collab. Susunod, pampasaherong bus sa India nagliyab sa gitna ng kalsada. Tatlong magnanakaw, inaresto ng mga pulis na naka-costume ng Scooby-Doo at Squid Game. At sa panahon na puro cellphone at tablet,
May puwang pa ba para sa mga laruan? Tatalakayin yan sa Toy Story 5. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Biglang nagliyab sa kalsada ang isang bus sa India. Dali-dali namang naglabasan ang mga pasahero. Habang ang mga residente kumuha ng fire extinguisher para pulahin ang apoy, inaalam pa kung ano ang mitsa ng sunog. Para matigil ang mga nakawan ng cellphone sa Brazil, ang team ni Scooby-Doo at ang mga bantay sa Squid Game na ang rumisponde. Pero mga polis pa rin po yan na nag-costume lang. Effective naman ang kanilang disguise dahil naaresto ang 3 kawatan. Nag-iikot daw talaga ang mga suspect sa Carnival Street Party kung saan maraming tao. Pero hindi sila umubra sa Team Scooby-Doo. Nabawi rin ang 8 ninakaw na cellphone. Dami. Sikat ngayon ang unggoy na nakahanap ng pamilya sa isang stuffed toy. Yan po ang unggoy na si Punch. Palagi niyang kasama, palagi niyang niyayakap at nilalaro ang kanyang laruang orangutan. Ang backstory kasi ni Punch, inabandona siya sa gubat ng kanyang ina na na-stress din daw dahil sa heatwave. Para hindi malungkot si Punch, binigyan siya ng stuffed toy ng zookeeper. Pero ang good news ngayon, meron ng bagong family sa zoo, si Punch kasama mga kapwa niya unggoy. Pumanaw na at the age of 53 ang Grey's Anatomy actor na si Eric Dane. Sa statement ng kanyang family, namatay raw ang American actor sa sakit na ALS. Isa itong sakit sa nervous system na sumisira sa utak at spinal cord. Last year, April lang nang ianunsyo ni Eric na na-diagnose siya ng sakit. Gumanap bilang si Dr. Mark Sloan si Eric sa hit medical drama na Grey's Anatomy. Lumabas din siya sa seryeng Euphoria at mga pelikulang X-Men, The Last Stand, Marley and Me at marami pang iba. Abangan! Ang mga robot sa China nagpasiklab sa pagsayaw at martial arts. At ang Blackpink, inilabas na ang poster para sa kanilang comeback. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Jenny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Time is almost up. Kaya naman for the patikim, palalo ang Blackpink sa kanilang comeback with a new poster. Fierce at edgy ang aura ni Lisa, Jisoo, Jennie at Rosé sa kanilang come of black outfit at pony hairstyle. Sa February 27 na ang labas ng kanilang third mini album na Deadline. Speaking of Blackpink, pumalo na sa 100 million mark ang kanilang subscribers sa YouTube. Finlex nila yan online at nagpasalamat sa mga Blink. To infinity and beyond, may pasilip na ang hit animated film na Toy Story 5. This time, hindi na lang toys ang kalaban. Do you, Forky, take Karen Beverly to be your beloved bride? Yeah! I now pronounce you husband and knife. Magkaka-conflict ang toys ng batang si Bonnie led by Jessie, Woody at Buzz at ang tablet na si Lilypad. May hilig kasi si Bonnie kay Lilypad. Kaya ang challenge ngayon, may puwang pa kaya sa mga bata gaya ni Bonnie ang toys in this digital age? Showing na ang Toy Story 5 sa mga sinihan this June 19. Goes there. Whoa, whoa, whoa! I come in peace.
It's been too long, cowboy. What are you, some sort of old man toy? What? She thinks you're old because you're bald. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy weekend, mga kapatid. At para naman sa ating pabawang pampagood night, tampok ang nakakabilib na magic at nakakawaw na paghataw. Unahin natin si Nigerian magician na pang Guinness World Record. Ang galing. Yan po si Fado the Great. Mabilis ang kamay niya sa mahika. Siya lang ang nagsanay sa kanyang sarili para maging magaling na magician. Nagbunga naman yan dahil siya na ngayon ang may hawak ng Guinness World title para sa The Longest Magic Show. 50 hours lang naman siyang nag-perform. Galaw-galaw naman dyan. Nakakawaw na hataw ang ipinamalas ng mga robot sa China. Tumatumbling at umi-airlift pa sila. Galawang pang martial arts at Kung Fu Panda. Nangyari pa sa Kung Fu Panda. Kung Fu pa. Nangyari yan sa Spring Festival Gala. Nakilala rin Kaya mo yan. ng Guinness. Saan galing yung Kung Fu Panda? Nag-automatic si Miss Mel. Nag-automatic ako. Medyo malabo ka rin. Parang kanina, itong Kung Fu Panda, pero Tawang-tawa kanina. ko doon. Oh, yung Scooby-Doo. Bakit ka nanonood ng Scooby-Doo? Dahil? Bakit? Panahon namin ng Scooby-Doo ba? Sino yung mga characters? Si Velma. Si Velma, yung sexy babae. Di ba maniwala na may sexy sa Scooby-Doo? Alam mo, sabi ko, sexy aso, di ba? Yung sa Toy Story, yung si Lilipad, ano yung role niya ron? Yun na yung bago ngayon sa generation, sir, di ba? Mga gadgets. Hindi siya piloto. Lilipad. Basta ako may sarili ako ngayon. Kung Fu Panda. May kanya-kanya. No, Scooby-Doo. Galing naman mga robot, ha? eh. Alam mo, mas mabilib ako doon kung nag-twerk sila. Wow! Mauna ka daw. Mauna yung tao. Sige na nga, jealous na nga. Sige, babay na. Sige, yan po ang 45 minutos pag yung malagang headlines. Balit ang diskusyon ba sa paghubog ng matalinong opinyon? Hanggang sa Lunes po, kami inyong kapatid sa Baltan sa Public Service. Ako po si Mean Los Baños Oroseo. Ako lang po si Edlinga, walang iwanan sa... Sorry, natatawa talaga ako. Okay, Frontline Tonight.